dumaan siya sa mga pagsubok. Malaking pagsubok to, yung baha. Nandun ka na sa baha. Ng maraming araw. Iisip mong pinabayaan ka na ng Diyos. At gagaya ka na rin sa mga taong masasama. Pero hindi bumitaw si Noah. At alam natin yung kasaysayan na napagtagumpayan niya yung bahang gunaw at siya ay nailigtas ng Panginoon. Okay? So yun, dahil sa pananampalataya ni Noah. Kung wala siyang pananampalataya sa Diyos, hindi niya mamimaintain yung mga bagay na ito sa kanyang buhay. Na siya ay may takot sa Diyos, na siya ay sumusunod sa lahat ng mga kautusan ng Diyos, na siya ay taong matuwid at naging sandal at malakad na kasama ng Diyos. Ito yung mga naging sandata ni Noah upang mapasa niya yung hatol ng Diyos sa mundo. Ganun rin po ang mangyayari sa atin. Kung magkakaroon na tayo ng final judgment tulad nila, kung tayo ay magiging tulad ni Noah sa ating pananampalataya at matutularan natin si Noah, siguradong mapasa rin po tayo sa final judgment. Okay? Dumaan man tayo sa maraming mga pagsubok, sigurado mapasa tayo at dadating tayo sa kalangan. Tulad rin ni Abel, tulad rin ni Enoch. At kanina ito'y sinusulat? Doon sa mga taga-Hebrew, na kung saan matapos silang maliwanagan, hindi natin babalikan, matapos silang maliwanagan, sila ay dumaan sa sa pagsubok, at sa panibagong pagsubok. At kaya isinusulat itong pananampalataya ito upang upang ma-maintain nila yung pananampalataya, para sa ganon, dumaan man sila sa maraming pagsubok, ito ay kanilang malampasan at makarating sila sa kaligtasan. Okay? So, ganon rin po tayo. Meron mga pagsubok, may mga trials po tayong na-encounter sa ating buhay. Sinusubok ng ating pananampalataya. Wala tayong dapat gawin, kundi tignan natin, tingilain natin yung mga pananampalataya sa Old Testament. Kung paano nila napagtagumpayan ang mga pagsubok na ito dahil sa hindi nila pagbitaw sa kanilang pananampalataya. At yung pananampalataya nila, hindi basta pananampalataya lang, kundi mayroong ebidensya na tunay nga sila sumasampalataya sapagkat yung kanilang pamumuhay ay iba sa iba. Kaya nga, di ba sinasabi natin, ang pagiging Kristiyano, ang pagiging holy, pagiging saint, ay ibig sabihin nun, iba ka sa iba. At si Noah ay iba sa iba. Si Abel ay iba sa iba. Okay? Si Enoch ay iba sa iba. Okay? At tayo mga Kristiyano, dapat tayo maging iba sa iba. Manatili tayong mananampalataya ng Diyos, manatili tayong may takot sa Diyos, manatili tayong sumusunod sa Kanyang kalooban, manatili tayong matuwid at magpakasakdan at lumakad na kasama ng Diyos. Upang anuman ang mga pagsubok na dumaan sa ating buhay, ito ay ating mapagtagumpayan. Tulad rin ni Noah, Abel, at Enoch. Tuloy natin pagbasa, sabi po doon sa 2 Peter chapter 2, verse 5. Tatandaan niyo si Enoch? Si Enoch po, hindi po niya sinolo yung kanyang buhay, yung kanyang pananampalataya. Diba? Alam natin siya ay naging isang propeta ng Diyos, isang mangangaral ng Diyos. Okay, kung ano siya, gusto niyang ma-influensyahan yung iba. Ganon rin po ang ginawa ni Noah. Kung sino siya sa pamumuhay sa mundo, ito ay ibinahagi niya sa iba. Okay? Tingnan niyo po sabi ng banal na kasulatan, and spare not the old world, but save Noah, the 8th person. Sa ibang salin, Noah and the 8th, or the 8th as
kasama natin si Noah doon sa 8. Okay? Pero sabi dito, but saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Hindi ko mabasa ng gusto. Tuloy natin, ulitin natin pagbasa. And spare not the whole world, but saved Noah, the 8th person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. So, makita natin, si Noah po, sa kanyang pananampalataya na may takot sa Diyos at sinusunod ang buong kalooban ng Diyos o yung kanyang mga kautusan, siya ay nabuhay ng matuwid at siya ay nabuhay ng perpekto at tumalakad sa Diyos. Hindi po niya sinolo ito. No? Si Noah po sa kanyang buhay, ito ay kanya ipinangaral sa iba. Kaya nga sabi doon, siya ay preacher of righteousness.